Kailan mo huling tiningnan ang mga lumang damit na nakatago sa sulok ng iyong aparador? Alam mo yung mga damit na hindi mo na sinusuot pero hindi mo rin maibigay o itapon. Maaring isang lumang kamiseta mula sa isang alaala, isang damit na nagpapaalala sa'yo ng isang panahong mas masaya o mas mahirap, o kahit isang bagay na iniingatan mo dahil baka kailanganin mo pa balang araw. Pero paano kung ang mga lumang damit na iyon ay hindi lang nag-aaksaya ng espasyo sa iyong aparador, kundi dahan-dahang sumisira rin sa iyong tahanan, ang tahanan ng iyong puso, ng iyong pamilya, ng iyong pananampalataya? At kung sabihin ko, sa'yo na ang mga gamit ng damit na iyon ay hindi lang mga piraso ng tela, kundi mga simbolo ng mga bagay na hinintay na ng Diyos na bitawan mo. Mga sugat mula sa nakaraan, mga hinanakit na iningatan mo, mga takot na nagpapabigat sa bawat hakbang mo, o mga gawi na patuloy na nagpapahina sa pundasyon ng iyong espiritual na buhay. Sa mga susunod na minuto, ibubunyag natin ang isang katotohanang madalas hindi napapansin sa kasulatan, isang lihim na nakatago sa mga salita ng Diyos na may kapangyarihang baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay, pag-ibig at pananampalataya. Isipin mo ito, ang iyong tahanan ay hindi lang ang mga dingding na bumabalot sa iyo o ang mga muebles na pinupuno ng kwento ng iyong buhay. Ang iyong tahanan ay ang katahimikan ng iyong puso kapag nagdarasal ka, ang init ng pagmamahal sa pagitan mo at ng iyong pamilya, ang kagalakan ng pag-alam na ang Diyos ay kasama mo sa bawat sandali. Ngunit kapag ang mga gamit ng damit, mga lumang sakit, galit o kahihiyan ay patuloy na nakakalat sa paligid, sila ay nagiging tulad ng amag na unti-unting kumakain sa pundasyon ng iyong tahanan. Hindi mo ito agad napapansin. Maaaring isang matalim na salita sa asawa mo, isang pagkukulang sa pasensya sa mga anak mo, o isang gabing hindi ka makatulog dahil ang mga alalahanin ay mas malakas kaysa sa iyong mga panalangin. Pero ang totoo, ang mga bagay na iyon ay hindi lang basta naroon, sila ay aktibong sumisira sa espiritual na kapayapaan na hinintay mong maranasan. Paano kung ang susi sa isang buhay na puno ng kapayapaan, pag-asa at mas malalim na koneksyon sa Diyos ay nakatago sa simpleng gawa ng paglilinis ng iyong espiritual na aparador? Paano kung ang pagbitaw sa mga lumang damit na iyon ay magbubukas ng pinto sa isang bagong kabanata ng biyaya sa iyong buhay? Sa mga susunod na minuto, dadalhin kita sa isang paglalakbay sa kasulatan kung saan matutuklasan natin ang isang banal na plano para linisin ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo at buuin muli ang tahanan ng iyong kaluluwa. Hindi ito isang ordinaryong mensahe. Naniniwala ako na ang banal na espiritu ang nagtulak sa iyo na panoorin ang videong ito dahil may isang bagay na nais niyang sabihin sa iyo ngayon, isang bagay na maaaring magpabago ng lahat. Bago natin simulan ang pag-aaral, nais kong anyayahan kang maging bahagi ng sandaling ito. Sa comment section sa ibaba, mag-iwan ng maikling panalangin, isang kahilingan para sa iyong tahanan o isang salitang nagpapahayag ng iyong pananampalataya. Maaaring isulat mo, Panginoon, tulungan mo akong bitawan ang mga lumang pasanin o naway mapuno ng kapayapaan ang aking tahanan. Ang bawat komentong iiwan mo ay isang patutuo ng pananampalataya, isang ilaw na maaaring magbigay inspirasyon sa iba pang nanonood. At kung pakikalikas mo rin ang video na ito, isang simpleng kilos iyon na tumutulong sa salita ng Diyos na maabot ang mga puso ng mga hindi madaling makakapasok sa isang simbahan. Ang bawat like ay parang binhi na itinanim natin sama-sama para sa isang mas malaking layunin. Kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel na ito. Ang channel na ito ay higit pa sa mga video. Ito ay isang espiritual na kanlungan para sa mga hinintay ang Diyos na magsalita sa kanilang mga puso.
Ang bawat subscription ay isang hakbang patungo sa pagiging bahagi ng isang komunidad na naghahangad ng mas malalim na relasyon sa Diyos. At hayaan mong sabihin ko ito, sa pagtatapos ng videong ito, may isang mensahe na hinintay natin, isang susi na maaring magbukas ng bagong antas ng espiritual na biyaya sa iyong buhay. Kaya't manatili hanggang sa dulo dahil ang Diyos ay may nakatakda para sa iyo. Handa ka na ba? Simulan natin ang pag-aaral. Kung titingnan mo ang iyong tahanan ngayon, ano ang makikita mo? Marahil ay isang pamilyar na sofa, isang mesa na puno ng alaala ng mga pagkain kasama ang mga mahal sa buhay, o isang bintanang nagpapakita ng mundo sa labas. Pero may mga bagay sa ating tahanan na hindi natin nakikita ng pisikal na mata, mga bagay na nakatago sa mga sulok ng ating puso, mga pasanin na dala-dala natin tulad ng mabibigat na balabal na isinusuot natin araw-araw. Sa ating paglalakbay ngayon, titingnan natin ang isang talata mula sa Biblia na magbibigay liwanag sa kung paano natin mailalabas ang mga gamit ng damit na ito mula sa ating espiritual na aparador at simulang buuin muli ang kapayapaan sa ating tahanan. Buksan natin ang aklat ng Isayas, Kabanata 61, talata 3. Sabi rito, ang Diyos ay magbibigay sa mga nagdadalamhati sa Zion ng korona ng kagandahan sa halip ng abo, ng langis ng kagalakan sa halip ng pagdadalamhati, ng damit ng papuri sa halip ng espiritu ng pagkabigo. Isipin mo ang larawang ito, ikaw ay nakatayo, nakasuot ng isang luma at mabigat na balabal, puno ng abo ng mga nakaraang sakit, pagkabigo at dalamhati. Pero ang Diyos sa kanyang walang hanggang pag-ibig ay lumalapit sa iyo, hinuhubad ang balabal na iyon at isinusuot sa iyo ang isang bagong damit, isang damit ng papuri, kagalakan at kagandahan. Hindi ba't ito isang pangakong nagpapabilis ng tibok ng puso mo? Ang Diyos ay hindi lamang nangangako ng pagbabago, Siya ay nangangako ng pagpapalit, isang ganap na pagbabago ng iyong espiritual na kasuotan. Ngunit, bakit natin patuloy na isinusuot ang mga lumang balabal na iyon? Marahil ay dahil pamilyar na sila. Ang mga lumang damit ng galit, halimbawa ang hinanakit na dala mo mula sa isang hindi napatawad na pagkakasala, ay maaaring pakiramdam ay bahagi na ng iyong pagkatao. O ang damit ng takot na hinabi mula sa mga pag-aalala tungkol sa hinintay o sa kaligtasan ng iyong pamilya. Minsan kahit alam nating mabigat ang mga ito, hinintay natin silang suotin dahil hindi natin alam kung paano mabubuhay nang wala sila. Pero narito ang katotohanan, ang mga lumang damit na iyon ay hindi lamang nagpapabigat sa iyo, sila ay sumisira sa iyong tahanan. Isipin ang isang galit na salita na sinabi mo sa hapagkainan dahil sa hinanakit na iyon, o ang isang gabing hindi mo napakinggan ng mga anak mo dahil ang takot ay masyadong malakas. Ang mga damit na iyon ay nagdudulot ng lamat sa mga relasyon, nagpapalabo sa kagalakan at nagpapahina sa pundasyon ng iyong pananampalataya. Ngayon, paano natin sisimulan ang pagbitaw sa mga lumang balabal na ito? Ang talata sa Isayas ay nagbibigay sa atin ng isang plano. Una, kailangan nating kilalanin ang abo sa ating buhay, ang mga bagay na nagpapalungkot at nagpapabigat sa atin. Maglaan ng isang tahimik na sandali, marahil ngayong gabi kapag ang mundo ay natutulog na. Umupo ka sa harap ng Diyos at tanungin siya, Panginoon, ano ang mga lumang damit na hinintay ko na bitawan? Maaring ito ay isang partikular na hinanakit, isang nakaraang pagkakamali na patuloy mong pinapahiya ang sarili mo, o isang gawi tulad ng pagiging masyadong kritikal sa mga hinintay mo. Isulat ito kung kailangan mo at dalhin ito sa panalangin. Sabihin, Panginoon, kailangan ko ng iyong tulong upang hubarin ang balabal na ito. Pangalawa,
tanggapin ang bagong damit na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang damit ng papuri na binanggit sa Isaias ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng mga positibong salita. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong puso upang makita ang kabutihan ng Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Na halimbawa, kung ang iyong lumang balabal ay galit, subukang magpasalamat sa Diyos araw-araw para sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kagalakan, kahit maliit lang ito, tulad ng ngiti ng iyong anak o ang init ng umagang kape. Ang mga maliliit na gawa ng papuri ay tulad ng mga tahi na humihilom sa mga sugat ng iyong tahanan. Subukang basahin ang awit 100 na puno ng mga salita ng pasasalamat at papuri at hayaang maging gabay nito ang iyong puso. Pangatlo, gawin itong praktikal sa iyong tahanan. Kung ang lumang damit mo ay ang ugali ng pagiging masyadong abala na nagdudulot ng distansya sa iyong pamilya, magsimula ng isang simpleng ritual. Halimbawa, maglaan ng 5 minuto bawat gabi para makipag-usap sa iyong asawa o mga anak tungkol sa kanilang araw nang walang distraksyon ng telepono o trabaho. Ang mga sandaling ito ay tulad ng paglilinis ng iyong espiritual na aparador na nagbibigay daan sa pag-ibig at koneksyon na muling mamukadkad. At kapag nadarama mo ang bigat ng lumang balabal na iyon, manalangin ng isang maikling panalangin. Panginoon, isuot mo sa akin ang damit ng iyong kapayapaan. Ang mga salitang ito ay magiging tulad ng isang malambot na hangin na nag-aalis ng alikabok sa iyong kaluluwa. Isipin, ang isang babaeng nagngangalang Ana, isang ina na dala-dala ang lumang balabal ng pagkakasala mula sa isang desisyon noong kabataan niya. Sa bawat pagkakamali ng kanyang mga anak, nararamdaman niya na ito ay dahil sa kanyang nakaraan. Pero isang araw, narinig niya ang talatang ito mula sa Isaias at nagpasya siyang dalhin ang kanyang pagkakasala sa Diyos. Sa isang tahimik na panalangin, hiniling niya na palitan ng Diyos ang kanyang abo ng kagandahan. Nagsimula siyang magsulat ng maliliit na tala ng pagmamahal para sa kanyang mga anak na nagpapahayag ng kanyang pagmamalaki sa kanila. Unti-unti, ang kanyang tahanan ay napuno ng mga ngiti at mas malalim na pag-uusap. Ang kanyang lumang balabal ng pagkakasala ay napalitan ng damit ng pag-asa at ang kanyang pamilya ay naramdaman ang pagbabagong iyon. Ang pagbabagong ito ay posible rin para sa iyo. Ang Diyos ay hindi lamang nangangako ng bagong damit, siya ay nangangako na tutulungan kanyang isuot ito. Ngunit kailangan mong gawin ang unang hakbang. Kilalanin ang lumang balabal, bitawan ito sa panalangin at tanggapin ang kanyang biyaya. Ang iyong tahanan, ang iyong puso, ang iyong pamilya ay naghihintay na muling mabuo sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Paano kung ang isang bagay na hinintay mo ng bitawan ay ang susi sa isang mas malalim na kapayapaan sa iyong tahanan? Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ang isang simpleng gawa ng pagsunod sa Diyos ay maaring magpabago ng buong sambahayan. Pero bago iyon, nais kitang anyayahan na mag-iwan ng maikling komento sa ibaba. Isulat ang isang salita o parirala na nagpapahayag ng lumang balabal na nais mong bitawan, marahil galit, takot o pagkakasala. Ang bawat komentong iwan mo ay isang hakbang ng pananampalataya, isang ilaw na nagbibigay inspirasyon sa iba. At habang nagpapatuloy tayo, tandaan, ang Diyos ay may plano para sa iyo, isang plano na magdadala ng kagalakan at pagpapagaling sa mga sulok ng iyong tahanan na matagal nang hindi naaabot ng liwanag. Manatili dahil ang susunod na mensahe ay magdadala sa iyo palapit sa pangakong iyon. Isang gabi, habang naglalakad ka pauwi mula sa isang mahabang araw, napansin mo ang bigat ng iyong mga hakbang.
Hindi ito dahil sa pisikal na pagod, kundi dahil sa isang kaisipang patuloy na umiikot sa iyong isipan. Hindi ko kailanman magagawa itong tama, o kung ganoon ang nakaraan ko, paano magiging maganda ang hinintay? Ang mga kaisipang ito ay tulad ng mga lumang damit na isinusuot natin araw-araw, mga damit na hinabi mula sa pag-aalinlangan, paghuhusga sa sarili o mga paniniwalang naglilimita sa ating pananampalataya. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang mga kaisipang ito ay hindi lamang nagpapabigat sa iyo, kundi unti-unting sumisira rin sa iyong tahanan, ang kapayapaan ng iyong puso, ang pagkakasundo sa iyong pamilya at ang iyong koneksyon sa Diyos? Sa ating pag-aaral ngayon, bubuksan natin ang aklat ng Roma Kabanata 12, Talata 2 na nagsasabing, "Huwag kayong makiayon sa sistemang ito ng sanlibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at perpektong kalooban ng Diyos." Ang talatang ito ay isang makapangyarihang paanyaya mula sa Diyos. Hubarin ang lumang damit ng makamundong kaisipan at isuot ang bagong damit ng kanyang katotohanan. Isipin mo ito bilang isang espiritual na pagpapalit ng wardrobe, kung saan ang mga lumang kaisipan ng pagkabigo, pag-aalala o kawalan ng pag-asa ay itinapon, at ang mga bagong kaisipan ng pananampalataya, pag-asa at layunin ang isinusuot sa kanilang lugar. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa buong tahanan ng iyong buhay. Bakit napakahalaga ng pagbabago ng kaisipan? Dahil ang mga kaisipang dinadala natin ay tulad ng mga sinulid na hinahabi ang tela ng ating tahanan. Kapag ang iyong isipan ay puno ng mga kaisipang tulad ng "hindi ako sapat", ang telang iyon ay nagiging malutong at madaling mapunit. Maaring ito ay magpakita sa paraan ng pagtrato mo sa iyong sarili. Marahil ay hinintay mo ang iyong mga pangarap dahil sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat. O maaaring ito ay makikita sa iyong tahanan. Halimbawa, kapag ang isang simpleng pagkakamali ng iyong asawa o anak ay nagdudulot ng matalim na salita dahil ang iyong isipan ay puno ng paghuhusga. Ang mga lumang kaisipang ito ay tulad ng mga damit na hindi nakasya, ngunit patuloy nating isinusuot dahil pamilyar na sila. Pero ang Diyos ay nagsasabi, "Hayaan mo akong magbigay sa iyo ng bago." Paano natin sisimulan ang pagpapalit ng mga lumang kaisipang ito? Una, kailangan nating kilalanin ang mga kaisipang nagpapabigat sa atin. Maglaan ng isang sandali ngayon. Kung kaya mo, isara ang iyong mga mata at tanungin ang iyong sarili, anong kaisipan ang patuloy kong dinadala na hindi mula sa Diyos? Maaaring ito ay isang paniniwalang tulad ng "hindi ko kailanman magagawang magpatawad" o "ang aking pamilya ay hindi kailanman magbabago." Kapag nakilala mo ang kaisipang iyon, dalhin ito sa Diyos sa panalangin. Sabihin, "Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong katotohanan upang palitan ang kasinungalingang ito." Ang unang hakbang ay palaging ang makita ang lumang damit bago mo ito maihubad. Pangalawa, palitan ang lumang kaisipan ng salita ng Diyos. Ang Roma 12:2 ay nagsasabi na ang pagbabago ng isipan ay nagbibigay daan sa atin upang malaman ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, kung ang iyong lumang kaisipan ay "hindi ko kayang harapin ang mga hamon ng buhay", hanapin ang Filipos 4:13 na nagsasabing, "Lahat ay kaya kong gawin sa pamamagitan niya na nagbibigay lakas sa akin." Isulat ang talatang ito sa isang maliit na papel at idikit ito sa iyong salamin o sa iyong mesa. Sa tuwing ang lumang kaisipan ay sumusubok na bumalik, basahin ang talatang ito ng malakas. Ang mga salita ng Diyos ay tulad ng mga bagong tahi na humihilom sa mga punit na bahagi ng iyong puso. Subukang basahin ang awit 139
na nagpapaalala sa iyo kung gaano ka kamahal at maingat na nilikha ng Diyos upang palakasin ang iyong bagong kaisipan. Pangatlo, gawin itong praktikal sa iyong tahanan. Ang mga kaisipan ay nakakaapekto sa ating mga salita at kilos, kaya baguhin ang paraan ng iyong pakikipag-usap sa iyong pamilya. Halimbawa, kung ang lumang kaisipan mo ay ang aking mga anak ay hindi kailanman makikinig, palitan ito ng kaisipang, ang Diyos ay gumagawa sa puso ng aking mga anak. Sa halip na magmalaki kapag sila ay matigas ang ulo, subukang sabihin sa kanila, naniniwala ako sa iyo at alam ko na ang Diyos ay may magagandang plano para sa iyo. Ang mga salitang ito ay tulad ng paglilinis ng mga bintana ng iyong tahanan na nagpapahintulot sa liwanag ng pag-asa na pumasok. Maaari ka ring magsimula ng isang simpleng ritual. Bawat umaga, magsabi ng isang maikling panalangin tulad ng, Panginoon, punuin mo ang aking isipan ng iyong katotohanan ngayon. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay magbabago sa tela ng iyong tahanan. Isipin ng isang lalaking nagngangalang Ben, isang ama na palaging dala-dala ang kaisipang, hindi ko kayang maging mabuting halimbawa para sa aking pamilya. Ang kaisipang ito ay nagdulot ng distansya sa kanyang mga anak dahil sa tingin niya ay lagi siyang magkukulang. Pero isang araw, narinig niya ang Roma 12:2 at nagpasya siyang baguhin ang kanyang isipan. Nagsimula siyang magbasa ng isang talata mula sa Biblia bawat umaga at ibinabahagi ito sa kanyang mga anak sa hapunan. Unti-unti, ang kanyang tahanan ay napuno ng mga pag-uusap tungkol sa pananampalataya at ang kanyang mga anak ay nagsimulang magbukas sa kanya. Ang lumang kaisipan ng pag-aalinlangan ay napalitan ng bagong kaisipan ng layunin at ang kanyang tahanan ay naging isang lugar ng pagpapalakas. Ang pagbabagong ito ay posible rin para sa iyo. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa iyo na hubarin ang lumang damit ng negatibong kaisipan at isuot ang kanyang katotohanan. Pero kailangan mong piliin ito araw-araw. Piliing maniwala na ang Diyos ay gumagawa sa iyo at sa iyong tahanan. Ang iyong isipan ay tulad ng isang hardin. Kapag itinanim mo ang mga binhi ng kanyang salita, ang iyong tahanan ay mamumulaklak ng kapayapaan at pag-ibig. Kung nahipo ng mensaheng ito ang iyong puso, isipin mo kung ilang kaluluwa pa ang maaari nating maabot. Maging miyembro ng channel na ito at maging bahagi ng isang tahimik na kadena ng pag-asa. Ang bawat bagong miyembro ay tumutulong upang maikalat ang salita ng Diyos sa mga nangangailangan nito. Kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos ngayon, baka gusto niyang gamitin ka rin. Paano kung ang isang kaisipan na hinintay mo ng palitan ay magbubukas ng pinto sa isang bagong antas ng pagpapala sa iyong tahanan? Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang parabola na magpapakita kung paano ang isang simpleng gawa ng pananampalataya ay maaaring magpabago ng buong sambahayan. Pero bago yon, nais kitang anyayahan na mag-iwan ng maikling komento sa ibaba. Isulat ang isang kaisipan na nais mong palitan ng katotohanan ng Diyos. Marahil hindi ako sapat o hindi magbabago ang aking sitwasyon. Ang bawat komentong iiwan mo ay isang patutuo ng pananampalataya, isang ilaw na nagbibigay inspirasyon sa iba. At habang nagpapatuloy tayo, tandaan, ang Diyos ay may plano na magdadala ng pagpapagaling at kagalakan sa iyong tahanan. Manatili dahil ang susunod na mensahe ay magdadala sa iyo palapit sa kanyang pangako. Isang umaga, habang inihahanda mo ang iyong kape o naghahanda ng almusal para sa iyong pamilya, napansin mo ang isang pattern sa iyong araw. Ang parehong mga gawain, ang parehong mga tugon, at minsan ang parehong mga pagkabigo. Marahil ay ang paraan ng pagmamadali mo sa umaga.
na nagdudulot ng pagkaasar sa maliliit na bagay o ang ugali mong iwasan ang mahihirap na pag-uusap sa mga mahal mo dahil mas madali itong baliwalain. Ang mga gawin na ito ay tulad ng mga lumang damit na isinusuot natin ng hindi na iniisip, komportable, pamilyar, ngunit madalas ay nagdudulot ng hindi inaasahang pinsala. Ngayon, titingnan natin kung paano ang mga lumang gawing ito ay maaaring sumira sa tahanan ng iyong puso at pamilya, at kung paano ang Diyos ay nag-aanyaya sa iyo na tanggalin ang mga ito para sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Buksan natin ang aklat ng Kolosas, Kabanata 3, talata 9 hanggang 13 na nagsasabing, "Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao kasama ang mga gawa nito at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha rito." Ang talatang ito ay isang makapangyarihang larawan ng pagbabago. Hinubad natin ang dating pagkatao, ang mga lumang gawi na nagpapabigat sa atin, at isinuot ang bagong pagkatao na hinubog ng Diyos. Isipin ito bilang isang espiritual na paglilinis ng aparador, kung saan ang mga gawi tulad ng pagpapaliban, pagiging masyadong kritikal o pag-iwas sa pananagutan ay itinapon, at ang mga bagong gawi ng katapatan, pasensya at pananampalataya ay isinusuot sa kanilang lugar. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nagpapabuti sa iyo. Ito ay nagpapabuti sa buong tahanan ng iyong buhay. Bakit ang mga lumang gawi ay tulad ng mga damit na sumisira sa ating tahanan? Dahil ang mga gawi natin ay humuhubog sa kapaligiran ng ating puso at ng mga hinintay natin. Halimbawa, isipin ang ugali ng pagpapaliban sa pagpapakita ng pagmamahal. Marahil ay lagi mong sinasabi na bukas na lang mo sasabihin sa iyong asawa o anak kung gaano mo sila hinintay dahil masyado kang abala ngayon. Sa paglipas ng panahon, ang gawing ito ay nagdudulot ng distansya tulad ng isang lumang damit na nag-iiwan ng alikabok sa mga relasyon. O isipin ang ugali ng pagiging masyadong kritikal kapag ang bawat pagkakamali ng iyong pamilya ay agad mong itinuturo. Maaaring hindi mo napapansin na ang iyong mga salita ay unti-unting nagdudulot ng lamat sa kanilang kumpiyansa. Ang mga gawing ito ay tulad ng mga damit na masyadong masikip na naglilimita sa kalayaan ng iyong tahanan na mamulaklak sa pag-ibig at pagkakasundo. Paano natin sisimulan ang pagtanggal sa mga lumang gawing ito? Una, kailangan nating kilalanin ang mga gawi na hindi na nagsisilbi sa layunin ng Diyos. Maglaan ng isang tahimik na sandali marahil bago matulog ngayong gabi at tanungin ang iyong sarili, anong gawi ang patuloy kong ginagawa na nagdudulot ng bigat sa aking tahanan? Maaaring ito ay ang ugali ng pagkukumpara ng iyong buhay sa iba na nagdudulot ng inggit o ang ugali ng pag-iwas sa panalangin dahil sa tingin mo ay masyado kang abala. Isulat ang gawing ito at dalhin ito sa Diyos. Sabihin, Panginoon, tulungan mo akong hubarin ang gawing ito at isuot ang iyong bagong plano para sa akin. Pangalawa, palitan ng lumang gawi ng isang bagong gawa ng pananampalataya. Ang Kolosas 3:10 ay nagsasabi na ang bagong pagkatao ay patuloy na nababago. Ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na magbago araw-araw. Halimbawa, kung ang lumang gawi mo ay ang pagiging masyadong kritikal, simulan ng isang bagong gawi ng pagbibigay ng papuri. Sa bawat araw, maghanap ng isang bagay na positibo na masasabi mo sa bawat miyembro ng iyong pamilya. Marahil ay ang pagsisikap ng iyong anak sa paaralan o ang kabutihan ng iyong asawa sa isang maliit na bagay. Ang mga salitang ito ay tulad ng mga bagong tahi na nagdudulot ng init sa iyong tahanan. Subukang basahin ang awit 19 na nagpapakita ng kagandahan ng batas ng Diyos upang gabayan ang iyong mga bagong gawi. Pangatlo,
gawin itong praktikal sa iyong tahanan. Ang mga gawi ay nabubuo sa pamamagitan ng paulit-ulit na aksyon, kaya magsimula ng isang simpleng ritual. Halimbawa, kung ang lumang gawi mo ay ang pagpapaliban sa panalangin, magtakda ng 1 oras bawat umaga, kahit 5 minuto lamang, para magpasalamat sa Diyos at humingi ng kanyang gabay. Anyayahan ang iyong pamilya na sumali sa iyo, marahil sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang maikling talata mula sa Biblia sa hapunan. Ang mga sandaling ito ay tulad ng pag-aalis ng mga lumang damit mula sa aparador na nagbibigay daan sa liwanag ng Diyos na pumasok. At kapag nararamdaman mo ang tukso na bumalik sa lumang gawi, manalangin ng isang maikling panalangin. Panginoon, baguhin mo ako ayon sa iyong larawan. Ang mga salitang ito ay magiging tulad ng isang malambot na hangin na naglilinis ng iyong kaluluwa. Isipin ang isang babaeng nagngangalang Clara, isang ina na may ugali ng pag-iwas sa mahihirap na pag-uusap sa kanyang asawa dahil natatakot siyang magkaroon ng hindi pagkakasundo. Ang gawing ito ay nagdulot ng katahimikan sa kanilang tahanan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng hindi nalutas na mga isyu. Isang araw, narinig niya ang Colossus 3:9-10 at nagpasya siyang baguhin ang kanyang gawi. Nagsimula siyang maglaan ng oras bawat linggo para makipag-usap ng tapat sa kanyang asawa na sinisimulan ang pag-uusap sa isang panalangin para sa pagkakaisa. Unti-unti ang kanilang tahanan ay napuno ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal. Ang lumang gawi ng pag-iwas ay napalitan ng bagong gawi ng katapatan at ang kanyang pamilya ay naramdaman ang pagbabagong iyon. Ang pagbabagong ito ay posible rin para sa iyo. Ang Diyos ay nag-aalok sa iyo ng isang bagong pagkatao, ngunit kailangan mong piliing hubarin ang lumang gawi at isuot ang kanyang plano. Ang iyong tahanan, ang iyong puso, ang iyong pamilya ay naghihintay na mapuno ng kagalakan ng mga bagong gawa ng pananampalataya. Paano kung ang isang gawi na hinintay mo ng baguhin ay magbubukas ng pinto sa isang mas malalim na koneksyon sa Diyos at sa iyong pamilya? Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang kwento sa Biblia na magpapakita kung paano ang isang simpleng gawa ng pagsunod ay maaaring magpabago ng buong tahanan. Pero bago iyon, nais kitang anyayahan na mag-iwan ng maikling komento sa ibaba. Isulat ang isang gawi na nais mong baguhin sa tulong ng Diyos, marahil pagpapaliban o pagiging kritikal. Ang bawat komentong iiwan mo ay isang hakbang ng pananampalataya, isang ilaw na nagbibigay inspirasyon sa iba. At habang nagpapatuloy tayo, tandaan, ang Diyos ay may pangako na magdadala ng pagpapagaling at pagkakasundo sa iyong tahanan. Manatili dahil ang susunod na mensahe ay magdadala sa iyo palapit sa kanyang plano. Narito ka nakatayo sa dulo ng isang makapangyarihang paglalakbay. Sa loob ng ilang minuto, sama-sama nating nilakbay ang mga sulok ng kasulatan, natuklasan ang mga lihim na nakatago sa mga salita ng Diyos, at nagnilay kung paano ang mga gamit ng damit, mga lumang pasanin, kaisipan at gawi ay maaaring sumira sa tahanan ng iyong puso at pamilya. Ngunit higit pa rito, natutunan natin na ang Diyos sa kanyang walang hanggang biyaya ay nag-aalok ng bagong damit, damit ng kapayapaan, pag-asa at pagbabago. Ang katotohanan na nanatili ka hanggang sa sandaling ito ay isang patutuo ng iyong espiritual na pagsisikap. Hindi ito isang ordinaryong sandali. Ito ay isang banal na pagpupulong, isang sandali kung saan ang Diyos ay nagsalita sa iyo at ikaw ay nakikinig. Kaya't hayaan mo akong magsimula sa isang simpleng salita, salamat.
Salamat sa pagpili na maglakbay kasama natin sa pagbubukas ng iyong puso at sa pagpapahintulot sa salita ng Diyos na magtanim ng binhi sa iyong kaluluwa. Isipin ang iyong tahanan ngayon, hindi lamang bilang isang pisikal na espasyo, kundi bilang isang sagradong lugar kung saan ang pag-ibig, pananampalataya at kagalakan ay maaaring mamukadkad. Sa buong paglalakbay natin, nakita natin kung paano ang mga lumang damit, mga hinanakit, negatibong kaisipan at nakakapinsalang gawi ay maaaring magdulot ng lamat sa pundasyon ng tahanan na ito. Ngunit nakita rin natin ang pangako ng Diyos na siya ay handang hubarin ang mga lumang damit na iyon at isuot sa iyo ang kanyang biyaya. Ngayon, ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa mensaheng ito? Ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng isang susi na maaaring magbukas ng mga pinto sa mas malalim na kapayapaan, mas matibay na relasyon, at isang pananampalataya na hindi natitinag. Ngunit ang susi ay hindi magagamit kung ito ay mananatiling nakatago sa iyong bulsa. Kailangan mong gamitin ito at ang sandaling ito ay ang simula. Nais kitang anyayahan na gawin ang unang hakbang ngayon. Sa comment section sa ibaba, mag-iwan ng isang pahayag ng pananampalataya o paninindigan. Maaaring isulat mo, tinatanggap ko ang bagong damit ng Diyos, o handa na akong bitawan ang aking lumang pasanin, o kahit nananampalataya ako sa pangako ng pagbabago. Ang bawat salitang isusulat mo ay isang deklarasyon ng iyong pananampalataya, isang ilaw na maaaring magbigay inspirasyon sa iba pang nanonood. Isipin ito bilang isang espiritual na tala na iniiwan mo para sa mundo, isang tala na nagsasabing, ang Diyos ay gumagawa sa aking tahanan at gagawin niya rin ito para sa iyo. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihan at ang simpleng gawa ng pagbabahagi nito ay isang patotoo na maaaring humipo sa isang pusong naghihintay ng pag-asa. Higit pa rito, nais kitang hikayatin na ibahagi ang videong ito sa isang tao, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, o kahit isang kasamahan sa trabaho na maaaring nangangailangan ng mensaheng ito. Isipin ang mga unang Kristiyano na nagdala ng magandang balita mula sa isang tahanan patungo sa isa pa, nagbabahagi ng liwanag ng Diyos kahit sa gitna ng kadiliman. Ang isang binhing itatanim mo ngayon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng videong ito ay maaaring maging punong kahoy ng kaligtasan sa buhay ng isang tao. Maaaring ito ang unang pagkakataon na maririnig nila ang isang mensahe na magpapabago sa kanilang tahanan. At ikaw ang hinintay ng Diyos na gamitin para dalhin ito sa kanila. Ang pagbabahagi ay hindi lamang isang kilos. Ito ay isang gawa ng ebanghelisasyon, isang paraan ng pagsasabuhay ng pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw ay nakasubscribe na sa channel na ito, nais kong maglaan ng isang sandali upang pasalamatan ka mula sa kaibuturan ng aking puso. Ikaw ay bahagi ng isang buhay na komunidad espiritual, isang pamilya ng mga mananampalataya na naghahangad ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ang iyong presensya dito ay isang ilaw at ang iyong suporta ay tumutulong upang mapanatiling buhay ang espiritual na kanlungang ito para sa maraming hinintay ng Diyos na magsalita sa kanilang mga puso. Kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pag-subscribe ngayon. Ang channel na ito ay higit pa sa mga video. Ito ay isang espasyo kung saan ang mga sugatang kaluluwa ay nakakahanap ng kagalingan. Ang mga nalalayo ay nakakahanap ng direksyon at ang mga nanghihina ay nakakahanap ng lakas. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, tinitiyak mo na hindi mo mapalampasan ang mga susunod na mensahe na bahagi ng mas malaking banal na plano ng Diyos para sa iyo. Huwag hayaang makalampas ang pagkakataong ito. Ang bawat video ay isang hakbang patungo sa isang pananampalataya na mas malalim at isang tahanan na puno ng kanyang kapayapaan. Ngayon,
Habang nakatayo ka sa dulo ng paglalakbay na ito, nais kong mag-iwan sa iyo ng isang larawan upang dalhin sa iyong puso. Isipin ang iyong tahanan bilang isang hardin kung saan ang bawat gawa ng pananampalataya, bawat panalangin, bawat pagpapakita ng pagmamahal, bawat pagpili na bitawan ng lumang damit ay isang binhi na itinanim mo. Ang Diyos, ang hardinero, at Siya ang magdidilig sa mga binhing iyon na gagawing mga puno ng kagalakan, kapayapaan at pagkakasundo. Ngunit ang hardin ay nangangailangan ng iyong mga kamay upang simulan ang pagtatanim. Kaya't ngayon, tanungin ang iyong sarili, ano ang isang bagay na gagawin ko ngayong araw upang simulan ang paglilinis ng aking espiritual na aparador? Marahil ay maglalaan ka ng oras upang magpatawad sa isang hinintay mo o magsisimula kang magbasa ng isang talata mula sa Biblia bawat umaga o makikipag-usap sa iyong pamilya tungkol sa mga pangarap na ibinigay ng Diyos. Anuman ito, gawin ito nang may pananampalataya dahil ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Ang mensaheng ito ay hindi nagtatapos dito. Ang mga susunod na video sa channel na ito ay bahagi ng isang mas malaking paglalakbay, isang banal na plano na hinintay ng Diyos na dalhin ka palapit sa kanyang puso. Ang bawat mensahe ay isang bagong pagkakataon upang linisin ang mga sulok ng iyong tahanan, palakasin ang iyong pananampalataya at muling buuin ang mga relasyon na mahalaga sa iyo. Kaya't manatili dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. May mga pangako pa siya na nais tuparin, mga biyaya na nais ibigay, at mga sandali ng pagbabago na nais mong maranasan. Ang iyong tahanan, ang iyong puso, ang iyong pamilya ay naghihintay na mapuno ng kanyang liwanag. Kaya't muli, anyayahan kita, mag-iwan ng komento ng iyong pahayag ng pananampalataya, ibahagi ang videong ito bilang isang gawa ng pag-ibig, at subscribe upang maging bahagi ng misyong ito. Ang iyong presensya dito ay mahalaga at ang iyong mga aksyon ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang iyong tahanan kundi ang mga tahanan ng iba. Ang Diyos ay nagsalita sa iyo ngayon at ang kanyang salita ay isang binhi na handa ng mamunga. Tanggapin ito, isabuhay ito at panoorin kung paano niya binabago ang lahat.